dating kay tamis, ikot sabay alis. Sawa ng masaktan, pagod ng mahirapan, bakit hanggang ngayon ika'y nasa isipan? Hanggang kailan ako wala sa piling mo? Hanggang kailan ako maghihintay sa iyo? Wala ka na, parang alam ko na kung bakit ka nawala, kung bakit ka nagsawa. Ngayon'y nag-iisa, parang alam ko na. Di ba sabi mo na tayo lang dalawa? Ang bilis mo namang magbago, ang bilis mo namang maglaho. Ang dating kay tamis, ikot sabay alis. Sawa ng masaktan, pagod ng mahirapan, bakit hanggang ngayon What's up, Haslo? ika'y nasa isipan? Hanggang kailan ako wala sa piling mo? Hanggang kailan ako maghihintay sa iyo? What's up, Nero? Love, what's up, what's up? Ang bilis mo namang magbago, Mag-intro song muna tayo bago ako magsalita. Wait lang. ang bilis mo namang maglaho. Malapit na to, di ba? Ang dating kay tamis, ikot sabay alis. Sawa ng masaktan, pagod ng mahirapan, bakit hanggang ngayon ika'y nasa isipan? Hanggang kailan ako wala sa piling mo? Hanggang kailan ako maghihintay sa iyo? Sa iyo. What's up, Mega Manila? Casting from you live from the beautiful city of Puerto Princesa. It's another episode of Lives and Markets Podcast. At syempre ako ang inyong host, the host with the most, yo. So, ayun lang. Kailangan ko lang kasing ma-out yun sa sistema ko. Alam mo yun? But before tayo magsasalita dito ng mga kung ano-ano, kailangan ko lang ma-out siya sa aking sistema before tayo mag-start. Diba? So, by the way, hello guys. So, sa mga nandito, so,
RJ Gas, anong strat gamit mo, sir? Bale, I'm an algo trader kasi, so hindi ko... The dilemma. The dilemma of saying what strategy to use kapag ikaw ay isang algo trader is so real, man. So real. Like, grabe, so real yon. Kasi totoo, wala ka namang... Alam mo yun? Kasi if you're an algo trader, you are parang ang slash na work mo doon is strategy evaluator. Evaluate ka ng mga strategies. So, you think, so parang wala eh. So, kapag yung tinatanong kong ganyan, anong strategy yung ginagamit mo, boss? I don't have a main strategy, man. Yun lang yung ano ko eh. Kung ano uso siguro. Kung ano uso. Pero mostly kasi it's parang wala naman talaga siyang kailangan kasi is lumabas yung parang ang trabaho kasi talaga namin is to find strategies eh. Alam mo yun? So parang sa dami nung na-imbak na over the years na this will work if you do this will work if you do this will work if you do this. Wala eh. Walang. So it's a dilemma. It's a dilemma for an algo trader. Hustler User, what's up? By the way, pasensya na medyo na-late ako ng live for those. Actually, wala kang dito yung mga usual ko eh. Pero dito yung mga dating umaattend. So hello Neuroloop, hello Hustler, di ba? So medyo I had a busy day, di ba? I had a busy day, pero it's okay. Medyo tayo, may mga bisita, alam mo yan? May mga bisita tayo at may mga kailangan tayong gawin, di ba? So, pero magla-live pa rin tayo. Walang makakapigil sa live natin, di ba? Isa-isahin natin itong mga comment. Trading gold, abang-abang. Ito, gamitin mo yung gabay ni Roloff. It's for free. Ang kapalit lang niyan is YouTube subscription and kailangan mo lang mag-subscribe sa YouTube ko and kailangan mo lang mag-subscribe din sa follow sa TikTok ko. So, tapos ma-access mo na siya sa Discord. So, if you want, go there. Diba? Nakachamba ako, gold sir. Oy, congratulations. Okay lang yan. Low risk lang, diba? Actually, dapat ang mga trades mo is a combination of low risk trades diba? That over time, it will parang mag-add up, diba? It's a cumulative process. Kapag yung isang malaking risk, hindi ka naman trader nun. Ano ka lang nun? So, every trade should be a low risk na tapos ang mangyayari doon is a cumulative lang na results ng iyong mga low risk trades, di ba? Ang whole point of trading is you can win more than you can risk, di ba? You can win more than you risk. So, that's the whole point of trading, di ba? So, it's okay if you have a very low risk, di ba? Alam mo yun? So, it's okay. Hi boss, this is Kit Hidalgo of Bybit C. Oy, taga Bybit ka. Can I talk to you in a minute to chat later po? Sure, why not, Coconut? Ha. Oy, thank you sa follow, Ranger Kit. Pero if you're gonna talk to me in English, it's gonna be really hard. So I hope you are speaking in Tagalog. It's gonna be really hard, and I prefer Tagalog sana. I think sa price Tagalog to. para siyang bullion. I think sa price action para siyang bullion. You think price action wise para siyang bullion. Price action wise para siyang bullion. If bullion means two-way result, 'di ba? Ganun ang result. Ayun ang meaning ng bullion. Two-way result. Either it's a 1 or either it's a 0 or 1, 'di ba? Ganun ang bullion. So or true or false, 'di ba? So hindi ko medyo magets yung sinabi mo, Lodi, pero okay lang 'yan. Nasaan yung scholarship ko? Hindi mo nga ma-spelling ng maayos yung scholarship, manghihingi ka ng scholarship. Okay ka lang, timang ka. Ay, joke lang. Hindi mo nga Anong smaller chirp? Ano yun? Diba? Hindi mo nga ma-spelling ng maayos yung
scholarship, manghihingi ka ng scholarship. The fuck? Ay, sorry. Joke lang. Hindi, joke lang yun. Ano ba? Good eve, boss ka, Will. Oy, Bradley, the ever so supportive Bradley. Thank you very much. Tambay Live. Pwede ba bumisita dyan, boss? Sa Palawan? Of course, man. Sobrang ano dito. Pero wag ngayon siguro. It's kinda rainy. Alam mo yun? Medyo rainy. Siguro next year ka na bumisita pag medyo sunny na. Medyo sunny and yun. Boss pa si ETH. No. Mamaya na. Nero Love. Oy, thank you. The win is risky, no? The win is the risky, no? Where's the scholarship of mine? Anak ng... Wow! Umi-English! Talagang nagpapasikat si umi-English ano, nangihingi ng scholarship. Walang jumong yan. Umi-English yan, nakita nyo. Where is the scholarship of mine? Tayo na, lupit ayos yan. Ready. Natawa ko. Ano, Kimboy, hello. Ready na yung OTR ko, boss. TOR? O TOR yun, Lodi? Diyos ko po naman. Manghihingi kayo ng scholarship, mga spelling nyo. Ano ba? Manghihingi kayo ng scholarship, mga spelling nyo. Diyos ko, kanina pa kayo. Ay, nako. Pa-shoutout tayo, Dol. Sina-shoutout kita, Kimboy. So, follow nyo si Kimboy. Nagpapa-shoutout siya. So, follow nyo siya. Diba? So, ang profile niya is TikTok finds, affiliate, and product budget. Ayan, nice pala. Maganda pala. Medyo nagtitinda-tinda pala si brother Kimboy. So, yeah. Ayos yan. Maganda yan. Nero Love, of course. Ito na naman si Rick Bads. What's up? Sorry nalate ako diba? Nalate ako ng sugal ako kanina Gold NFP. Anong result? Yan ang okay lang naman yan. Basta alam mo yung pinapasok mo, diba? Yung iba kasi parang timang umaasa lang dun talaga sa parang nangihingi lang ng baon. Kaya nga, di ba? Tapos hindi mo spelling. Sino naman gaganahang magbigay ng baon kung simpleng spelling hindi nyo maayos? Di ba? Joke lang po. Sampu kayo sa Palawan. I live in Puerto Princesa sa Barangay Tut, pero around this area lang. Around the downtown, dito lang sa mismong city, di ba? So, ayun. So, I live here. Kung taga dito ka, hit me up. And, ayun, hit me up lang. Stellar, paano po yan yung itong Gabay? So, you can join Gabay, the Discord group, by, ayun. Diba? Sugal naman, profit na. Okay na yan. Tama ba tong, natin? Okay. Yan. Bad sugal ako good kanina. Yung hirap sa'yo. Susugal kay. Yay, salamat idol. Oh, follow nyo siya. Baka may makita kayo mga finds dyan, di ba? Para makita kayo. Actually, naghahanap ako vacuum Baka may vacuum ka dyan. Bye ako. Bahala ka sa buhay mo. Bahala ka sa buhay. Ay, nako. It's useless to find a bias sa news because wala namang ganun Alam mo yun? Wala namang ganun. So, hindi yun yung right way to trade the NFP or to trade any news. Hindi yun yung aabangan mo kung anong... hindi yung i-anticipate mo kung anong result. You trade the news after the di ba? After the news is na-release, di ba? Katangahan yon kapag yung aabangan mo, anong bias mo ngayon before the news? 'Di ba? Lalabas naman yung result Ba't kailangan mong abangan, 'di ba? Ang labo 'di ba? Ang labo nung ganong strategy. Lalabas naman yung result. So kapag lumabas yung result, napakagandang bias nun or confirmation ng kung magre-reverse na ba yung overall trend o magko-continuation, 'di ba? Pero trading the news right before is sobrang kulang sa brain cells. Pero gusto mo ng alam yun, magsugalan talaga, 'di ba? So wala kang magagawa doon. Pwede naman 'yun. At least 'yun, nandoon na. Hindi mo na kailangan tumalpak sa iba, 'di ba? Yun yung
Ay nako. Dami ko naririnig na buy. O lahat na nagsasabi, wag mo na ipalo. Yan, so lahat ng narinigin mong buy kanina, wag i-unfollow mo na lahat 'yan. It's useless. Ako kasi naniniwala ako na dapat isi-save mo yung tawag dito, yung brain power mo for other stuff, 'di ba? Kasi naniniwala ako that our brain is parang ano lang 'yan, may capacity lang 'yan. Alam mo 'yon? And if we put things na hindi mo naman talaga kayang kontrolin and walang useless isipin, yung nagti-take up lang ng memory sa utak mo, di mababawasan yung for other important stuff di ba? So those things you can never predict those things So why kailangan mag-anticipate? 'Di ba? Why to prove to yourself na uy ang galing mo that's a false sense of accomplishment din. If kanwari malaman mo kung ano yung results ng news, that's a false sense of accomplishment because dalawa lang naman yun, up or down. 50% of na magiging hula mo all throughout your trading career is tatama, 'di ba? So anong napatunayan mo sa sarili doon, 'di ba? Magaling ka manghula, 'di ba? Useless. It's useless, man. Useless magpaka-stress dyan yung so useless. Just trade after, siguro mga 1 hour after the news o 30 minutes after the news kung medyo tight yung gusto mo, 'di ba? Alam mo 'yun. No, ano 'yun? 'Di ba? So it's useless talaga, literal. Napaka nun. Pero okay lang naman kung alam mo namang ginagawa mo. Pero 'di ba? Kasi nakakita natin diyan yung nagpapaka-analyst, 'di ba? Alam mo 'yun, I think kasi yung CPI nung huli maganda, mababa, tapos yung mga ganyan. Regardless of what news ang nag-come before noon, kapag ang dumating na data doon at ang nirelease na data doon is ganto and ganyan, yun din lalabas doon. Remember that we are just at the mercy of the market. So kung ano yung parang na mo doon, na determine yung kung ano yung data lang na makukuha mo, 'di ba? Alam mo 'yun, yun na lang isipin mo. Alam mo 'yun, ayun lang naman 'yun. Haba na sinabi ko, 'di ba? Oy, thank you sa follow Thank you. Sorry na Bads, di na ulit. Okay lang 'yan. Ulitin mo na ng ulitin basta ang ipang titrade mo sa news minsan masaya din naman 'di ba? Masaya din yung tumalpak talaga dun sa news So, ang gawin mo ganito, maghiwalay ka ng account. Maghiwalay ka lang ng account. Yun lang naman yung sinasabi ko. Maghiwalay ka ng account na pang talpak mo lang. So, lagyan mo lang yun ng let's say, 100 o 50 USD, ganyan, 100 USD. Tapos, maglagay ka lang ng isang position. Di ba? O kaya, kumuha ka sa funded next ng yung tig 50 USD na account. 50 USD na account. Tapos, i-trade mo. I think pwede naman yun na kung may position ka na, so kung may position ka na right up before the news, so I think hindi naman breach yun. Pero kapag yung right at the news ata ka, parang 5 minutes before the news ka naglagay ng position, medyo sablay yun Pero ayun, maghiwalay ka lang ng account, di ba? Kasi usually, all or nothing yun So, di ba? Ang problema lang kasi if you have your main account na yun lang talaga yung yung bangko mo sana, tapos ipang titrade mo sa news. So, 'di ba? Nagets mo ako? Medyo 50-50 lang news, depende na lang sa lagay mo sa race 1:2 sulit naman yun. Yan kapag ang problema kasi doon kapag winan is 2 mo, sure, 1:2 palag yun, ganda noon, 'di ba? 1 lang SL mo, tapos 2 yung TP mo. Ang problema kasi, the spreads, di ba? The spreads, kahit yung mga ECN accounts na ECN accounts lang dapat is nagkaka-spreads Bigla kapag news di ba? So, sobrang laki ng sakto yung sinabi ni Roloff na sobrang laki nung slippage during those times na it's not worth it Alam mo yun, it's not worth it for a win, di ba? It's not worth it for a win na nagets mo ko. Yung loss mo doon can be multiplied dahil sa slippage, di ba? Nangyari sa akin yan nung huli na ang nangyari is naka-break even na yung parang mga last 2 NFPs.
nakakalimutan off. Nakakalimutan i-close. So ang nangyari is nakapag-break even na yung more than break even na nga yung SL ko. Tapos dahil sa news, tumalon yung spreads, losing pa. Na-breach pa tuloy. Isa pa yun sa mga na-breach kong account nung huli. Alam mo yun? It's not worth it, 'di ba? Ginawang sabong pula o puti. Kung ganoon, edi trato mo na talagang sabong, 'di ba? Alam mo yun, itrato mo na talagang sabong, do it wisely na lang siguro kung hindi mo naman mapipigilan 'di ba? Hindi mo naman mapipigilan na kung magti-trade ka ng news 'di ba? So ayun. Delikado news. Chillan tayo for today, boss. So chillan tayo. Pagod ako buong araw ko wala sa bahay. May bisita kami. So, medyo tinur, ganun. Medyo kailangan entertain So, ayun. Pero okay lang naman. Masaya din. So, pero ngayon, syempre, pagod. And, ayun, lang tayo, relax lang tayo, di ba? Hindi nyo ba naririnig yung music ko? Relax lang yung music ko, di ba? Relax and chill lang, di ba, ang music ko? So, saka lumalapad nga yung spread. Yun naman talaga yun. Talagang lalapad talaga yung spreads kapag news, di ba? Yun yung time kasi na hindi kailangan i-justify ng broker kung bakit nag-sleep. Kasi sa totoo lang, hindi naman kailangan yun Sa totoo lang, may naman talaga sila real-time data di ba? Pero that's the time kasi when the broker is allowed, quote unquote, allowed to increase the slippage, 'di ba? So parang walang pwede silang maglaki ng spreads during the news. So para pamitik, 'di ba? Pamitik ng mga para mamitik ng mga open orders, 'di ba? So yun. 'Di ba? So it's very delicate. Very delicate to trade the news, 'di ba? Alam mo 'yun. Saka lumalapad sila. What's Gabay? So Gabay is a AI I created. So ang concept nito is it takes 3 million candles from the past sa M5. So that's around from 2009. Then tinitignan niya yung possible na magiging movement, 'di ba? So like this one right here, ito. So ito is maglalabas lang siya ng predictions whenever there's a signal doon sa kanyang base strategy, which is yung super trend, 'di ba? So ayan, merong sell, may buy signal yung super trend, pero ang prediction is it will just range. So ayan, that's the prediction. So itong yellow line na to will be the predictions for the next 2.5 hours. So ayun, yun lang yung gabay na yun. So after that, gagawin niya yan every time may signal. So ito kunwari may sell signal, so ang predictions niya is it will just go down a little bit, then it will just range, 'di ba? And it will reverse dito, 'di ba? Ayan. So another predictions. Ito I think is nag-TP dito. Sino ba nag-trade nito? May nag-trade ba nito? Hindi ko na-trade to, nasa labas ako sayang Pero ayun. Hindi pa kasi automatic tong gabay sa one of my account. Hindi ko pa nako-connect sa account ko to mismo Mas inuna ko pa yung pag-publish kaysa lagay sa account ko. Diyos ko. Ganun ko kayo kamahal. Di ba? Then, ang dami na kasi nag-aabang. So, medyo minadali ko na rin yung pagpalabas nito. Hindi ko na set up sa account ko. So, di siya connected sa any account ko ngayon. Probably this weekend will, ayun. Depende sa magiging takbo ng, alam mo yan, sa takbo ng mga ginagawa ko, di ba? Yan nga lang, boss. Chance nila, yan nga lang, boss, yung latest. Na-trade mo yung latest, ito? Medyo magre-ranging lang siya di ba? Pero okay lang din. Mukhang wala namang reversal yung niya. Pero, ayun. Paid po ba? Hindi siya paid. Ang kailangan mo lang is i-subscribe mo lang yung YouTube ko and TikTok. So, tapos punta ka lang doon sa tag dito. Sa profile ko sa TikTok, tapos doon.
Manghihingi lang ng ano yun, manghihingi lang ng manghihingi lang ng screenshot na pina-follow mo ko sa YouTube and sa TikTok. So, yun lang yung kapalit nun. There's no hidden fees, there's no hidden di ba? Walang IB, just a follow. Kasi gold lang naman to, nag-iisa lang naman to. Ang pinipredict lang naman ito gold, so parang bigay na, alam mo yun. Bigay na, tapos okay lang naman yan. Ang kapalit is syempre, yun lang naman yung konting kapalit lang naman. Wala namang iba. Konting kapalit lang naman and ayun. Thank you sa follow Pwede pa pwede pa like, pa tap para di gumagalaw yung natin. Hindi ako nire-recommend ni TikTok na naman eh. Maliit na bagay. Ayun nga. Diba? Dati gusto ko pang i-IB kaso parang hindi kasi kaya talaga ng konsensya ko eh. Diba? Para kasi ang hirap, alam mo yun, ang hirap sikmurain. Kasi dati, kapag yung i-IB mo, ang kapalit nun is, syempre, set-upan mo siya ng robot, tapos magre-recommend ka ng mga magagandang settings, ganyan-ganyan. Services ba? Alam mo yun, it's a service kapag IB link yung kapalit. Kaso ito kasi parang wala naman akong gagawin eh. And napansin ko rin kasi that my YouTube is not growing like my TikTok, di ba? So, sabi ko parang gusto ko na lang siyang gamitin as a parang growth tool eh. Alam mo yun? Growth tool ng aking yung accounts eh, di ba? So, ayun, yun lang naman. Ayun. Masali din ako, boss, makabalik sa trading. Parang sarap mag-aral ulit, no? Ang gawin mo siguro, kung pabalik ka lang ulit sa trading is mag-babypips.com ka muna para at least ayun. Teka lang, may tanong pala. Sir, ano yung spread fee sa trade? Yes, spreads is yun yung difference from the original price and dun sa patong ng broker, di ba? So, there's two types of spreads di ba? There's the fixed spreads which is yung per lot mo siyang per trade talaga na fixed na, di ba? Tapos there's a spread naman na parang ganun din naman yun. ganun din naman yun. Halos So parang commission siya ng broker, di ba? Commission siya ng broker for for the services na ino-offer nila sa'yo, di ba? So ano ba yung mga services na ino-offer nila? Number one, they are allowing you to trade. Yun naman talaga yung service ng broker di ba? They allow you to trade under their name. So, alam mo yan, pasok ako sa free signal or sa lang, Discord, you can go to the my TikTok profile, tapos may chatbot doon, tapos hihingan lang kayo ng screenshot ng YouTube and TikTok na naka-follow kayo. Tapos after noon, bibigyan na kayo ng kapag na-verify na nung AI ko, bibigyan na kayo ng invite link, 'di ba? Tapos dadali na kayo sa Discord. Tapos sa Discord, may gagawin pa kayo, may ilalike lang kayong isa doon. Tapos ayun na, okay na. Okay na. Yun lang. O siguro mga 5 steps lang na walang free naman, so walang kahit 'di ba? Okay. Yan. Thank you. Hi my idol, sino mga kapartner na broker? Wala po akong kapartner na broker. Na IB, na referral, wala po. I don't need those, guys. I don't need those. I just, yung ipopromote, hindi ka ba sanay? Hindi ba kayo sanay na, isang content creator ng trading content creator na walang broker na tawag dito pinopromote. Hi love, tutulog ka na? Tutulog na daw siya. Ano insight mo sa market ngayon, boss? Di ba? Di ba kayo sanay na wala akong inaano ng broker kasi number one, wala namang accredited pa sa Pilipinas eh. So I'm trying to be careful. I'm trying to be careful doon sa mga nire-recommend ko. So hindi na lang ako nagre-recommend, di ba? Ayun. Ano insight mo sa market, boss? Wala akong insight actually. Pero napansin ko that most of the USD pairs from the last quarter is winning. Is rising. So lahat ng USD pairs na ang quote currency niya is USD, lahat ng sales doon is gumaganda yung mga win rates nung sales doon. So mas maraming panalong sales sa buys for the last quarter.
So, siguro, kung tatanungin mo ako ng bias ko, sell ang bias ko. sa buong sell ang bias ko for the last quarter. Ayun. Nagets mo ba? Yung mga systems ko, syempre nakikita ko yung anong results ng buys and sells di ba? So mas lumalamang yung mga sells na EAs. Lahat ng mga EAs, yung volume ng sales is maganda ang results compared sa volume ng buys na medyo sakto lang. Medyo losing pa nga pero ayun nga. Mga buys ang pumapalo. Alam mo yun? Mga buys ang pumapalo for the last quarter. Hopefully, wala naman ako pake kung saan papunta. Wala naman ako pake kung saan papunta. Alam mo yun? Naman yun. Siguro, yun ang magiging optimization bias for the next third quarter, di ba? Kasi third quarter na, di ba? So, magiging optimization bias is sales. Pero, hindi rin naman may kinukontra ko din yun para at least may hedge kang pangontra sa mga sales, 'di ba? Yun naman yung technique doon. You try to put something na will do good in trending markets and something that will do good in raging markets, 'di ba? So yung mga do good sa trending markets are those na medyo mahabang RR, 'di ba? And yung mga nasa ranging markets, medyo maiikling RR yon. So, typically, the strategies that works for a sideways market is yung maliliit na RR. So, let's say mga 1:2 lang, ganun. Minsan nga 1:1.6 pa 1 ba? So, 1:1.6 o 7 o 8, ganun. Mga ganun. Diba? Tapos, kapag trending, medyo mapapansin mo kasi yun kapag yung marami kang minomonitor na accounts na iba't iba ang strategies nung nila. So, mapapansin mo na that the market is trending kapag yung mga EAs mo na pang trending markets is nahi-hit nila yung mga mahaba nilang RR. Diba? Nagugulat ka, 3 araw sunod-sunod, parang boom, ang ganda. Nahi-hit nila yung mga 1:4, 1:5 nila, diba? So, parang, okay diba? Tapos, mapapansin mo naman na puro break-even yung mga trending EAs kapag ang nahi-hit nila is yung mga 1:2. Yung mga 1:2 na di ba? Yun yung mga behaviors na mapapansin mo tuwing ka. So, ayun. Profitable na trader ka na, idol. What's the trading edge for you? Statistics is the ultimate trading edge. Yun lang talaga. Statistics and automation. Yun yung parang naging edge ko di ba? Statistics and automation. And that's my strength din kasi. So, I don't know yung strengths kasi naging trabaho ko yun Pero, siguro, naging strengths nga yun. Pero, di ba? Na mo. Thank you sa follow, Bachi. Bachi, di ba? Si Toshiro Baby Pips. Ay, ano bang inaano? Gusto ko mag-start mag-trade kaso hindi ko alam. Baby Pips, tama si alam na agad yung sagot alam na agad yung alam mo na agad yung sagot ko parang paulit-ulit na ba ako? Wala naman akong ibang marirecommend kung paano ako mag-i-start Baby Pips lang talaga di ba? So, dapat nga may affiliate system yung Baby Pips na yan. Sa dami ko nang nire-recommend dyan sa Baby Pips na yan, dapat meron akong parang dyan pangkape man lang Alam mo yan? Gandang gabi. Oy, Bradley ha. Gandang gabi. So, chill lang tayo ngayong gabi. Alam mo yun? Medyo parang pag buong araw ka nasa labas, parang ang sarap lang mag-relax dito sa bahay no? Tapos, ipapatong mo lang yung paa mo dito sa may basahan. Teka lang abutin ko lang yung basahan wait lang. Ayan. Ay, Diyos ko po. Ay, the best. PM bro, may mga questions kasi ako. Nice. Sabay kape, sarap. Kaso gabi na No coffee after 3. Yun yung paniniwala ko. Pero never ko namang parang nasunod yun, di ba? Amen. Tahimik na market. Yan. Di ba? After the NFP, tahimik na yung market, di ba? So, let's try looking for some, di ba?
looking for a setup, diba? So, dahil tayo nagtitrade ng gold, tingnan natin yung naging results ng NFP. Oh, so it's a buy, diba? So it's a positive. So you can expect for the next week siguro, it's gonna be a good diba? It's gonna be a buy. Hindi pala buy. Buy nga. Buy. It's gonna be a buy na diba? That's it. Yun lang naman yun. Hindi mo na kailangan pa komplikahin yung mga mo. Kung mali yun, okay lang. Ganun talaga eh. May ibang factor na nag-drive, di ba? You don't have to know what's happening. You just have to, parang, mas madali kasing i-accept na talo ka na lang because you don't know naman talaga kung bakit eh. Nobody knows eh, di ba? Kaya yung ginagawa nila na parang kailangan malaman kung bakit, which is impossible, di ba? Yun yung hindi ko magets yung concept nila ng ganun eh, di ba? Hindi ko magets. Uy, nag-break na pala oh. Na-break na pala niya oh. So mahaba-haba pa to oh. Uy! Mahaba-haba pa to, Lord Bells. Di ba? Ayan oh, mahaba-haba pa to. Okay. Ito tayo ng M15. Uy, mahaba-haba pa to. Walang retracement. Abang tayo ng konting retracement, Lodi. Wala talaga. Abang-abang pa muna. Mamaya-maya. Abang tayo. Magre-retest pa yan. Magre-retest pa yan, Lodi Bells. Ayun. Magre-retest pa yan. Siguro mga ganito. Ano bang start nung trend na yan? So, medyo magre-retest pa yan siguro dito sa areang to. Ayaw M5. Re-retest M5. Ayan, okay to. Bang! Ay, mali. So, this one, bang. So, gandito siguro. Magana tayo, magabang tayo ng entries dito. Kapag nag-retest na, or kapag may sell signal na. So, ang sell signal is super trend, diba? Super trend. Tingin tayo abang tayo ng buy signal pala. Kaso nakabuy na tong PM15. Sa M10 ba, nakabuy na rin. Sa M5 nakabuy na rin. So medyo malayo na. So M50 kaso masyadong malaki to. Masyadong malaki tong tong gap na to. So tingin ko babalik pa yan. If there's a somehow chance na bumalik to sa level na yan, mukhang okay to mukhang okay tirahin to. Or di kahit dito man lang sa week na to. Ayan. Tapos ang SL mo is the super trend. Ayun. Mukhang okay yun. Tingin ko lang. So, parang abangan is a retracement. Ayun lang naman. Abang tayo ng konting retracement. Then, dun ka tayo papasok. Tapos, ang SL natin ay itong super trend. That's it. Ang ganda ng setup. Oy, thank you very much, Lodi. Alam mo naman, syempre tayo medyo nag-i-invest tayo sa ganyan para at least di ba? Para at least tayo? Panoorin naman ng tao, di ba? Naging effective nga. I think, hindi ko naman sinasabi na dapat maganda. Pero parang naging okay kasi yung usual, may mga araw talaga na dami talaga di ba? Tapos, may mga araw na parang, pero relax lang, alam mo yun. Masarap, mas masarap kasi sa mata daw, parang ganun. Parang, bye ganda. Bye ganda. Ay, thank you. Ako ba yun? Bye ganda daw Bye ganda. Price action din gamit mo, Lods. Everything is price action naman, Lodi. Alam mo yun? Everything is price action. Diba? So, kahit na gumagamit ka ng indicator, still price action. Alam mo yun? Kasi everything naman nagre-represent sa nangyari sa trades mo is price action, di ba? Alam mo yun? So, nagets mo ako? Parang ayun. Nagets mo ako? Nagets mo yung pagkakaintindi ko sa price action because every indicators are there to better represent price action, di ba? The concepts ni SMC o ICT or Wyckoff are there to better understand what's the price action. Price action is actually the method of how to describe what's happening. 'Di ba? I don't think it's a parang kaya hindi ko magets yung strategy na price action. Alam mo 'yun? Ano ba yung price action na strategy?
'Di ba? Ano ba 'yun? Specifically, ano nga ba 'yun, 'di ba? So, every strategy is a price. Every strategy talaga. 'Di ba? Every strategy, and siguro erase that. Every strategy that depends on the charts or yung prices na doon is syempre, 'di ba? Gets mo? Gets mo yung ano ko doon. Everything na nagdedepende sa price is price action. It's a strategy called price action. That's why hindi ko talaga magets yung tipong ang strategy ko lang is price action. Hindi ko magets yun. It's a parang sa akin. Ano ba yan? Yung sabi nung conundrum. It's a conundrum in my mind. Tangina, lalim. It's a conundrum sa aking utak na ano ba yun? Ano ba yun? Ay nako, makakasali ba agad ako, idol? Nakasub na ako, kausap ko na din. Makakasali naman yan, pero probably mga 1 hour from now. Mga ganun siguro. Kasi yan nakapila yan sa AI. Hindi ako kasi nagche-check niyan. I have an AI placed doon na magche-check nung parang ayun, kung nakasubscribe ka o hindi, 'di ba? So ayun, binagalang ko kasi minsan si Discord, minsan kasi babad, alam mo yun, kapag nag-time out kasi si Discord, sobrang grabe. Pe-penalty ka niya na parang 10 minutes ata, parang ganun. So, ang ginawa ko na lang, medyo binagalang ko, yung parang mabagal yung verification para isa-isa lang, di ba? Yes! Di ba? Lahat naman ng indicators are derivatives of price. Di ba? yun yung doon, di ba? Alam mo yun? Every indicator is a derivative. Ang ganda nung pagkakasabi mo ni Roloff, di ba? Every indicator are derivatives of the price. So technically, every indicator, every strategy that uses price is price action strategy. Nagalit si Lodi. Bakit ganon? Huwag kang magalit, Lodi. Relax lang. Pero tama yung sinabi mo. Very, very, very on point. Di ba? Very on point of the... So, anong broker ngoser mo? Ako? Wala. Secret. Ang ginagamit ko ngayon is multibank, and kung ano yung broker nung prop firm. Ayun. Usually, Pepper, ACG kasi may sarili silang broker eh. Blue Guardian is lumipat na sila sa GUI. Di ba? I'm new to crypto. What should I learn? First, learn how to mag-babypips.com ka muna. Babypips.com is the best thing to do. Tataas yan. Inversion dyan mangyayari low time frame. Wow. Inversion. Kapatid yan ni Allen Iverson. Ay dyan. Basta tama lang risk management mo, Lodi. No problem yung inversion tingis mo. Wala nang problema. Joke lang yan, user. Saan po prop firm na walang bayad? Walang atang ganun. May ganun ba? Somehow magbabayad ka pa rin naman. So, either ibabawas nila sa ibabawas mo sa first payout mo, or basta may hidden fees naman yun kung sakali, di ba? Siyempre, pag babayaran ka for first payout mo, hindi ka let's say, hindi ka pagbayaran ng challenge, pero pagbabayaran ka din naman nun sa payout. So, technically, wala namang free na prop firm. Bakit ka naghahanap ng free na prop firm, di ba? Alam mo yun? You're just asking to be scammed. You're just asking to be scammed, di ba? May bayad po lahat ng proper. Diba? Yun na nga lang yung yun na nga lang yung pag-iipunan mo, yung bayad sa proper, di ba? Pagkakait mo pa sa kanila, bibigyan nga na nga ng 10,000 eh. Bibigyan nga na ng free account eh, di ba? Yes, red flag yun. Di ba? Red flag agad yun. And kahit may libre pa, paano yung business model na yun, di ba? Na-gets nyo ko? Paano yung ganong business model? Paano kikita yun? Kailangan ng kita para mag-survive yung business na yun. Di ba? Na-gets mo? It's just you and the prop firm working together para at least, alam mo yun, maging okay.
Kung ang iniisip mo lang is ikaw, hindi ka magiging okay na trader kasi number one, trading is a business and business is built upon systems ng give and take Alam mo yun? Give and take. So, you risk this one and the broker or the prop firm will risk, di ba? So, yun yung parang kailangan na doon. So, it's a very, 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 very good red flag, di ba? So, ayun. I'm asking po, ang tagal ko na nga sinasagot Wala, lahat meron. Gather data guys if gusto nyo maging profitable. Yes, data is, actually, yun lang naman talagang kailangan dyan I don't know kung bakit may mga iba pa. Alam nyo, sa isang quant firm, sa pinagtatrabaho ko nun, walang doon. Dati yung second ko ata, yung second kong ginawan ng, yung naging employee ako as a quant. Ang literal, ang lang nila is of course the bias of the geopolitical thing. Tapos, ang next na doon is the statistics. Napakadali lang ng ginagawa Ano bang bias ng Ano bang bias ng overall? Then, yun lang yung alam niyo yun, yung tinuturo sa mismong mga free lectures. Yun din yung ginagawa doon. Well, of course, medyo scaling kasi kailangan madami. Of course, kailangan lahat ng kanwari, ang trabaho kasi is to gather test results di ba? Yung kung ano yung in-optimize, dapat mag-gather ko yun. Tapos, yun yung parang ibibigay na strategy. Doon mamimili. Diba? So, ayun. Nag-guess niya ako. Puro lang yun Diyos ko. Puro nga lang. Napakasimple nga lang ng strategies doon. Usually, mga lang. Minsan, titigil na yung paghahanap doong, pagtitigil na ng paghahanap ng strategy kapag yung nag-hit na ng around 40%, ganun, na win rates for the last 2 years, ganun, titigil na. Diba? Hindi pinapakomplika yung mga bagay-bagay na ganun. Lalo na retail traders lang naman tayo, diba? So, diba? Gusto nyo madaling strategy, go ICT, nasa YouTube lang yan. Ako kayo kay ICT. Ako yung doon. Wala lang. Ayoko lang kay ICT. Ayoko lang yung the way niya kasi ang dami kasing pabulaklak Actually, yun yung parang biruan doon sa course. Kapag yung nagkaka-live, di ba? Ang nangyayari kasi, syempre, may mga developers na nire-replicate yung ICT. So, yun yung gagawin nila. I-replicate nila yung ICT. Susubukan nila yung mga concepts na gano'n, di ba? Marami namang concepts sa ICT that you can trade, di ba? So, iisa-isahin nila yon, tapos i-automate nila, di ba? Tapos, syempre, makikita mo yung mga results, di ba? Papakita nila yung mga results. Ito, nakagawa ako ng ICT EA. Di ba? Nakagawa akong ICT EA. Tapos, makikita mo tong isa, naka RSI EA lang. Halos parehas lang sila ng result. Ito, yung effort nitong gumawa ng ICT robot versus yung effort ng gumawa ng RSI robot, sobrang layo nun. Nag-guess niyo ko? So, kung sa lines of codes, sobrang dami ng lines of codes na aanuhin ng ICT for an EA. Tapos, matatalo lang siya nung sobrang simple, siguro less than 10 na less than 10 na line of codes for RSI. I know that ICT is working. So, okay lang naman yun. Maganda naman. Marami naman naging profitable sa ICT. But the effort, alam mo yun, if you can find something easier, why not, why not just use that? Kung parehas lang naman sila na magiging output, di ba? It's effort versus output. Yun lang naman yung sinasabi ko. I'm not saying that ICT is not profitable. ICT is very profitable. Pero if ganung effort naman and the amount of confusion na ilalagay mo sa'yo, di ba, is pwede namang mapalitan ng something easier to digest sa utak. Something easier to digest. Doon na ako sa something easier. Nagets na ako? Sometimes kasi, lalo na nga, yan yung mga lalo na nga yung may mga, tag dito,
EAs nga na, yung hinahanap mga EAs na ginagawang ICT. Usually, hindi na yun about the profits. Usually, ano na yun about the pride na kaya kong gumawa ng something this complicated, kaya kong i-transfer to an EA. So, minsan ganun na yun Minsan ganun na lang yung iniisip natin Minsan, mahuhuli mo din yung mga students na gumagano na maglalagay sila mga 5 oscillators tapos weighted, di ba? Ganun din naman yung magiging results nun sa optimized na 1 indicator. Nagets nyo ako? If there is something easier or simpler, not easier, simpler, go with that because a simpler setup, a simpler system will always be much more robust than a complicated one, 'di ba? It's a known fact na kapag ikaw is kapag ang system mo not only in trading, 'di ba? Is simpler, it's much easier to troubleshoot, it's much easier to fix, it's much easier to, 'di ba? Nagets mo? Ayun. Diba? Tiba taas. Sabi ko kanina. Wow, congratulations sa'yo. Hindi siya umabot dun sa retrace natin, Lodi. Congratulations sa'yo, Lodi. Yan. So, ibig sabihin that your predictions was correct. Diba? Lupit mo. May robot po kayo. Yes, I have plenty. Minsan nga kapag yung nagre-review ko ng mga naging projects ko noon. Ang dami ko pala naging projects. Mahigit 2,000 na. Diyos ko Lord. Tapos ang majority noon, alam nyo, yung majority talaga doon na gumagana, yung tipong kasi minsan makikita mo kapag bumalik, tapos hindi, kapag bumalik sa'yo tapos may papagawa ulit na bago, usually, hindi naging profitable yung first system niya. Diba? Usually, ganun Kapag nakikita mo na after ilang months siya bumalik ulit sa'yo, ibig sabihin, for that month, medyo naging profitable siya. Diba? So, ang nakikita ko talaga doon, kaya ako nasabi that a simpler concept is much more robust, is yung mga simpler concepts, yun yung gumagana. Diba? Yun yung magiging mas okay, di ba? Dami. Yes po, may inversion nangyari dyan. Tignan mo sa 1 minute. Sinong kausap mo? Madali lang po price action, guys. Yes. Sinong kausap mo? May kachat ka bang iba? Ay, si ICT ang kachat niya. Sinong kausap mo? Hindi nga, parang may sinasagot ka kasi. Tingnan mo yung chat mo dito. Parang, yes, may inversion po nangyari dyan kanina. Tignan mo 1 minute. Sinong kausap mo dyan? Sinong mo dyan? Nakita mo? Hindi kita binabash. I'm genuinely, hindi ko alam kung saan yung nagiging flow nung mga chat mo. Madali lang po price action, guys. Saan yung diyan? Saan nire-reply mo yan? To whom? Di ba? Yes. Itong yes. Saan mo inano to? Hindi ko na nagtatanong ako. Nagtatanong ako saan, kanino? Kanino mo nire-reply kasi? Sorry na. Kanino mo ba kasi nire-replyan? Wala ka namang, siguro itag mo para at least nakikita ko na sino ko. Tanong niya, sagot niya. Sorry guys. Hindi kita ito si Ibap, enjoy ito kachat. Pinagtitripan ito si Aaron Pero, ngayon kasi hindi ko alam kung sino yung kausap mo. Hindi ko talaga alam. Kaya, I genuinely would like to ask. I genuinely would like to ask kung sinong tinatanong mo. Ay, sinong sinasagot mo, di ba? Ay, nako, tanong niya, sagot niya. Nakatawa naman to si iba, pwede ba? Pwede ba silver bullet na naman, no problem. Yung nga pinakamadaling gawin na ICT concept Silver bullet. Parang 3 events lang yun, di ba? 3 events lang yun. High-low lang yun, di ba? High-low ng Asian, di ba? Tapos kung ano yung bumalik, yun yung kukunin. Tapos yung SL is the liquidity. Yung huling last high or last low. Madali lang yun.
Madali lang yung yung silver bullet. Wala pang gumamit ng silver bullet na EA. Kasi the ones na nagawa nilang EA, usually nadidisappoint sila. Hindi nila pinangsasalang sa mga prop firms. Hindi nila inaano. I don't know why. Dahil siguro medyo I don't know. Hindi ko naman inaano nga because medyo 'di ba? Meron. Malamang malalaman result, 'di ba? Minsan kasi ganun din talaga kapag ino-automate mo ang isang system eh. Makikita mo talaga yung mga flaws ng system na 'yon. Usually ganun talaga yung nangyayari, lalo na sa mga kliyente ko dati. Yun yung number one. Yun yung number one na na nangyayari. Hindi meron na silang strategy, daw sasabihin nila, I'm using this strategy. I actually a funded trader using this strategy and I would just like to automate it. Kapag na-automate mo, tama pag-automate mo, tapos nakita niya yung mga flaws, minsan minsan hindi pala ganun kaganda. And minsan okay kasi nakikita niyo yung mga flaws nung strategy na yun, di ba? So, okay lang, di ba? Thoughts po kay Marvin Fabis. I think hindi naman trader talaga yun. Na ngayon, lalo na ngayon, di ba? Puro parang motivational na lang siya, di ba? I think lang yun si Marvin Fabis. Parang nakahuli lang ng isang mababang buy ata. Dati yung kliyente yan eh. Kaso ang pinagawa naman yun is yung typical EAs lang. Dati yung kliyente ko yan dati si Elo. Si Elo Algo Trader. Si Elo, si Angelo. Kliyente niya yan. Ako yung nag-refer kasi ayoko nang parang tawag dito? Kliyente. So, I think yung ginagamit niyang ngayon sa forex niya doon sa link niya is I think yun yung ginawa ni Elo. Tingin ko. Pero hindi ko naman kasi inuusisan, na. Ayun. Meron po bang malalaman result? Magdi-dip po at puro rejection. Okay, ay di maganda. Nasaan yung magdi-dip? Yung gold? Ayan. Kalang ko nga magdi-dip eh. Yun nga yung predictions namin kanina eh. Hindi lang umabot yung So, i-try nyo price delivers from FPG, swap liquidity, SL, then confirmed by FPG. Ayos yan. Ganda. Ang dami mong Ayos yan. Maganda yan. BTC po. Sige, punta tayong BTC. Gold to eh. Gold tong nandito eh. Punta tayong BTC para at least diba? Malapit na. Siguro bukas makagawa ko ng account with Bybit. Okay, nandito pa ba yun? Nasaan na yung Bybit Nasaan na yung Bybit guy? Uy, palag-palag Nasaan na yung Bybit C? Nasaan na yun? Taga Bybit ka ba talaga? Hindi naman ako na taga Bybit ka. Baka Ay, nako. Ayan. So, ang sabi niya is puro rejection daw. Naman tong puro rejection na to. Nakakaawa naman siya. Ang tinapat ko yung aking Fibonacci sa start nung rally nung huli. Ayan. So, actually, pwede mo nga i-argue na dito ang start nung huling rally. So, kung ganun nga yun, wala. Basag na basag to. Diba? Actually, pwede nga Pwede nga na dito yung start ng buong rally. Kapag isang buong malaki naman, malayo pa naman siya. Pero probably ito yan. Ito yung last rally na yon. So kung Fibonacci yun, medyo nasa yellow zone na siya. Buong panes, malayo na siya doon. So binasag na niya. So probably kung bababa ka sa so lagyan natin ng linya yun. Lagyan natin ng linya yan ha. Tapos, lagyan natin ng linya to, okay? Ayan. Balik tayo sa M15. Ayan. So, tanggalin natin yung Fibonacci ang pangit ng kulay. Ayan. So, ang dami namang, ayan pala. Ayan So, magre-retest na siya. Magre-retest siya dito, Lodi. Ayan retest yan kung sakali. Retest yan here Bang. Tapos pababang ganun. Probably. I think so. Kung sakali mang basagin niya,
Kung sakali naman basagin niya, retest pa rin yan pag ganon, tapos pag ganyan. So, either mag 59 or mag 52. Yun yung mga areas. Dalawang senaryo lang naman yan eh. Ayan, ganyan o ganyan. Diba? Pili ka lang ng isa, okay na yun. Diba? Gets nyo ako? Pili ka lang ng isa, okay na yun. Huwag mo pahirapan sarili mo, Lodi. Diba? Oh. Pili ka lang ng isa. Oh. Sakto ba? Sakto ba yung sakto nga. Ayan, oh. Sakto yung aking pa-plot. Pangit naman sa daily. Kaya nasa 1 hour. Reset. Chart view. Ayan. Ayan yung aking tingin. Diyos ko po, di kahit anong, di pwede ko nang i-record to na tumama ako, di ba? Diyos ko, 50-50%, parang pinagyayabang mo yung tumama ka sa Caracruz. Diyos ko po naman. Parang pinagyayabang na tumama ka sa, galing ko, nahulaan ko yung lumabas sa Caracruz. Parang gano'n yung, ay, naku po. Diyos ko. Toss nyo po sa economy. Okay lang. I think software company lang naman kasi talaga siya. Parang nagbebenta lang naman siya ng software. Ang naging problema lang with the image here is yung mismong yung naging marketing niya. 'Di ba? Naging marketing niya kasi pinili niya yung networking marketing style eh. So, siguro kung pinili niya na iba na marketing style, mas marami siguro siyang mahuhugot and makakahugot siya ng mga totoong trader. Ang problema kasi doon, ang target na kasi nung new marketing, ng networking style is yung mga newbies. So, ayun, kapag totoo kang trader, hindi ka naman sasali doon eh, di ba? Hindi ka mag-a-avail ng ganong service, kalokohan yun, di ba? Diba? So, nagets niya ako. Pero kung medyo siguro nila, nag-focus sila sa tech, nag-focus sila sa tech nung kanilang software, probably may mga baka may mga gumamit, 'di ba, na mas okay, 'di ba? Alam mo 'yun. Usually ganoon naman talaga kapag tech 'di ba? It's the utilization ng tech, 'di ba? Ang problema ngayon is they are trying to look for beginners talaga, 'di ba? And syempre, yung mga beginners, hindi na mag-aaral pa 'yon. Kung ang kapalit is mas madali pa lang maghanap ng customer. So, nag-guess mo yung parang naging cycle nung ganun. So, ayun. Sayang if may momentum na sila eh. Nakuha na nila yung mga influencers, 'di ba? If they just stick to the things that they know, 'di ba? Na pwede nilang na i-optimize nila sana, yung actually, napaka-simple naman na optimize nila eh, 'di ba? Ano ba ang gumagana? Alam mo 'yun? Gumagana and umaano, 'di ba? Sayang, 'di ba? Alam mo 'yun? Sayang. Kasi as a tech guy, ako, 'di ba? Ako nagbebenta ako ng software, 'di ba? Nagbebenta ako ng software. So as a tech guy, the thing na nagpapa-utilize sa iyo is yung quality nung gawa mo, 'di ba? The quality nung doon. So nagets mo ako. So ayun. May point ka doon, Sir Buds. Oh yes, I know. I have a point. But I think it's pointless. Char. May point ka doon, Sir Buds. It's pointless. Ito na ba yung economy? Economy debunk? Hindi pa ito. Wala lang, nagtanong lang siya ng economy. Yabang pa nung long hair doon sa economy. Wala magagawa doon. They need to be boastful about the results, about every little thing doon sa kanilang group, because that's how they acquire customers, 'di ba? So, alam mo 'yun. Coach, anong ibig sabihin ng respect, supply, and demand? Respect, supply, and demand. Ibig sabihin lang nun is you always bet along with the support and supply and demand. So, if meron kang areas of supplies and demands, you always respect it by assuming yung assumption mo is always pabor na matibay yung supply and demand na yun. 'Di ba? That's how you respect that's how you respect a support and resistance, 'di ba? Supply and demand, 'di ba? So, a demand area is
usually will require demand, di ba? So you are trying to respect that demand by trading along those demand, di ba? So yun yung parang nagets mo ako. So baby pips lang, Lodi. Tutorial po ng resistance support beginner lang po ako. Baby pips lang, Lodi. Repaint indicate. No, hindi. Wala namang repaint. Dito wala namang signal eh. Yung repainting yung repainting na concept kasi is kapag may arrow, pag may signal, 'di ba? May signal. Ang naman is ang super trend naman is not a signal. So parang lang siya. So it's just suggesting that alam mo 'yon, yung may arrow, 'di ba? Ganyan. So may arrow siyang ganoon do. So ayun lang naman yung doon. It's repainting kasi maglalagay lang siya ng arrow kapag bumaba na, 'di ba? Yun yung repainting. Ibig sabihin, it's parang nagets mo ako na late na saka siya naglagay ng signal dito just to make it look that it's a good signal na na-predict niya yung signal na yun, 'di ba? So yun yung parang doon, yun yung parang concept ng repainting na signal. It's pero ang super trend hindi. Because katulad ito is open candle to, 'di ba? Makikita mo naman yung area kung saan niya kailangan basagin para maging para maging buy 'di ba? Maging buy yung 'di ba? So it's not a repainting signal. Gets mo kung ano yung repainting shit, 'di ba? Repainting ting. Repainting ting. Bottom na ba si ba? Anong ba? What is ba? Naglilinis-linis na rin ako para at least may tayo. May maayos tayong magawa for today. Naglilinis ako. May duster may duster ako dito na nasisira na. Ay, hindi pala. Okay pa pala. Ayan. Teka lang, may tanong. Saan mas profitable sa trading? Saan mas profitable sa trading? Saan mas profitable? Sa trading o sa paggawa ng EA? Nung start, mas profitable gumawa ng EA. Kasi wala mo pera nun eh. Nagets ako. Nung start, mas madaling, mas profitable gumawa ng EA. Kasi wala mo pera nun eh. Diba? Ngayon, medyo okay na. So, hindi na ako gumagawa ng robot ng kliyente. Diba? So, na-gets mo ako? Siyempre, kapag sa paggawa ng robot, magdedepende yun sa kliyente. Diba? Sa pag-trading naman, magdedepende naman yun sa flow ng market. So, anything can be, na-gets mo ako? So, ayun. Yun lang naman yung nangyari kasi sa akin. So, nagturo ka naman po ng mga newbie lang. I don't like to teach newbies, guys. Pangit trades, bad condition. Oo nga, maulan eh. Pangit pag-trade kayo. Maulan. Pasok dala kayo payong. Baka mabasa kayo. Pangit conditions eh. Diba? Coach, kaya ba mag-trade? Kaya ba mag-trade ng 31 USD sa micro account? The fact na ikaw ay nagtatanong pa kung kaya i-trade yan sa micro account means that you need to study. You should not be trading. Alam mo yan? So, ka. Aral muna, Lodi. Alam mo yan? And the fact na hindi mo alam means that you should not be trading. Nagets mo ako? Same yan ng mga tanong na ano bang magandang budget for trading, di ba? Alam mo yan? Mag-alam ka muna sa kung ano ang trading. Yes, kasi those are basic things eh. Basic things about the financial trading. Di ba? Basic things yon. So, yun yung aralin mo. Wag kang mag-alala kung ano yung micro account. Wag muna. Di ba? You should not be doing live trading muna, 'di ba? Mag-aral ka muna ng basics tapos sumubok, 'di ba? And yung pagtatanong mo ng mga budget things is part of the basics 'yon. Okay? I'm not saying di kita inaaway,
But that's the reality noon, di ba? That's the reality nung ganun. Mag baby pips ka muna, babypips.com, di ba? User 2 years na ako demo trading account. May mali siguro sa pag-aaral mo, di ba? Ang gawin mo, mag baby pips ka ulit, revisit mo kung paano kasi kung 2 years ka na nagtitrade tapos medyo wala tayong usad, maybe the environment na pinag-aaralan mo is medyo pangit. So, try restarting it. Go to something to start again. Like babypips.com nga, di ba? So, ayun. Kasi kung 2 years ka na, that's enough time. That's enough time to get what's happening. Ano ba? Pero ang tinanong lang naman niya kasi is ano ba naman yan? Ang tinanong lang naman niya kasi is kaya ba mag-trade ng 31 USD? Parang unskip mo, idol. Ang sikip mo, idol. Ano unsikip? Ang sikip? Unsikip mo, idol? Masikip pa ba? Anong At Phoenix na common sense lang naman. Grabe ka naman relax ka lang, OVO XO. Di ba? Swing trader, no? Algo trader ko, Lodi. Kung may swing doon, edi may swing. Kung may day trading doon, edi may day trading. Ano ba? Puro reading curse ba yung No, may mga videos yun. May yes, tama naman siya na it's not a beginner. So, be careful of the things that you are saying, ox voice. Just asking, di ba? Ano ba meaning ng algo trading? Well, algo trading, guys, is ito. Nag-post ako wait lang ito, papakita sa inyo. Nag-post ako kanina So, makikita natin yung meaning. Nag-post ako sa Facebook ko kanina ng makabuluhan na na ibig sabihin ng algo trading. So, ito yon. Saan na yun? Dapat sa profile ka ba? Ito. Ayan. So, ayan, kita nyo ba? Kita ba ng lahat? Can you read it? Ayan. So, what is algorithmic trading? Tangina. Nire-redo ko kasi yung course. Ginagawa ko ulit yung course. So, I'm trying to create a English course para at least dumadami kasi yung foreigner dun sa course. So, parang so para at least makapagbenta rin ako ng course sa mga foreigners, di ba? So, I yearn. Yan. So, what is algorithmic trading? So, algorithmic trading involves the use of computer algorithms. So, algorithms are just set of instructions. Di ba? Set of instructions na maiintindihan ng isang computer. If a set of instructions can be read by a computer, that means it's categorized as an algorithm. Di ba? Nagets niya ako? Okay? Computer algorithms to assist traders on making informed decisions. The concept kasi ng expert advisor is it's an expert advisor. It means it's being used to assist traders, di ba? So it can assist a trader by automating tasks such as backtesting, yung ginagawa natin na naglo-look tayo naglo-look tayo ng past data, di ba? Optimization is just like backtesting din, pero with different scenario. So, let's say that you are backtesting one strategy on the same data set, di ba? Sabi mo, you want to change the parameters of this strategy and you want to test again. And you want to find the best strategy na na gagana, 'di ba? The best not the best strategy, the best parameters, 'di ba? So it's the
optimization part di ba? Hinahanap mo yung parameters na magiging okay sa backtesting. Okay? And orders execution. So may order execution. So that means that it can also assist you when you want to execute a trade, di ba? So let's say that you have a set of instructions na nga. So let's say if nangyari ang isang ito and nangyari yung isang ito, magpasok ka ng trade. A computer algorithm can do that, di ba? So parang anong nangyayari doon is it will execute that order based doon sa computer algorithms na ilagay mo, na sinet mo, di ba? So ayun. These algorithms can also these algorithms can also make trading decisions. So those decisions are like yung kapag if these conditions are met, let's trade. Those are quick decisions. Kaya algorithms can help you. And doon naman nagsashine talaga ang isang robot di ba? You don't have to be there. You just have to put a set of instructions doon sa robot na yon, di ba? Doon sa anong yon. And it will do it. That's the parang concept of robots di ba? That's the concept of robots, di ba? A human shouldn't be there, di ba? Pero ang susundin niya is yung mga set of instructions from a human, di ba? And of course, to manage those orders and submissions, enhancing efficiency and reducing manual effort. So, what is efficiency ba? Diba? So, the amount of effort you put in versus the amount of output that it produced. So, ibig sabihin, little effort with a good result, diba? With a good output, diba? So, ibig sabihin, instead of backtesting for how many days manually, you can backtest it by ng isang upuan, 1,000, even thousands of parameters, you can backtest that in a single setting versus someone na nagma-manual trading that he will manually backtest every parameter, di ba? It will take weeks di ba? So the amount of effort is so large compared dun sa magiging output versus naman pag algorithmic trading that the amount of effort is so low that magpo-produce siya sa damakmak na test results, di ba? That's one of the best definitions of efficiency through algorithmic trading. And of course, reducing manual efforts, di ba? Because you're gonna be optimizing order executions, you're gonna be optimizing backtesting, di ba? You're just going to have a bird's eye view of the things that's happening. And the only thing na kailangan mong intindihin are those algorithms or set of instructions na papagawa mo dun sa robot mo, di ba? So, okay ba yun? That's the parang brief definition lang ng isang algorithm, di ba? Algo trading, di ba? Okay ba yun? Dami nyo na palang chat. Haba na pala nung ano ko. Sorry. Diba? Ano pong meaning ng algo trader? Ayan, sinabi ko na, haba nun. Thank you, coach. Very open knowledge from coach. Thank you. Boss Buds open pa. Oo naman, open, Lodi. You can enroll anytime, di ba? Di ko alam dati, Baby Pips. Di ko alam dati enrolled ako sa Udemy Foundation lang. Okay din naman yun, di ba? Udemy naman is makikita mo kasi yung mga hindi manufactured yung hindi manufactured yung review. So okay lang. No problem yun, di ba? Pangit trade BTC ngayon. Oo nga. Pangit nga. Bakit aralin sa YouTube research yung common sense? Yung ba yung BUDS version? Yan ba yung BUDS version ng algo trading? Yes! It's a definition, di ba? This is a BUDS version. So, parang I spent a week trying to find out ano ba nga bang magandang definition na sasabihin natin, di ba? Nagsasabihin natin sa mga future students. Yun yung parang tinatanong ko dun sa mga ibang, yung mga OG students. Ano ba yung definition ko? Kasi iniisip ko parang ano bang definition ng algo trading na pwede nating ibigay sa kanila? And the definition kasi will be the parang foundation kasi ng iyong understanding di ba? If you can actually
if you can actually define it good and you understand definition, if you understand the definition, you will be able to parang digest everything else in the future di ba? So, nakagets mo ako? So, yun yung parang kaya very important yung definition ng something di ba? Some say na na very definition Nazi, alam mo yun, yung tipong nang kokorek ako ng mga definition, pero hindi kasi if you can't get the simple definition right, ano mo doon, di ba? Paano mo naman masasabi that you understand that topic di ba? If you cannot properly define something di ba? Nagets nyo ako? So, yun yung parang lagi kong sinasabi. Hindi, yun, AI, EA, ano pagkakaiba pares na robot? No, there's a difference, di ba? There's a difference dun sa anong yan. Alam mo yun? So, it's the little things di ba? It's the little things na magmamatter. Na inaano natin, tawag ito, overlook natin minsan kasi, na yun. Nagets ako. So, ayun, kaya medyo mahaba yung anong yan. Ang tagal ko, actually yung mahaba akong inisip na definition. Kasi gusto ko sana na yan na yung parang magiging anchor. Alam mo yun? Magiging anchor ng everything di ba? Nang kanwari is, ano bang definition niya? Di ba? Ano bang definition? Babalik tayo doon sa definition. Di ba? So, ayun. So, by the way, for my students, may lalabas tayong English pero probably mga ilang buwan pa yun. Isang buwan o 2 buwan, di ba? Alam mo yun? Gagawin pa. Pero malapit na. Yung iba tinotolerate yung ganong maling understanding. Buti nga may exactly. Di ba? How can we progress kung mali-mali ang natin? Di ba? If you don't know how to if you don't know how to accept correction and if you don't know how to give corrections. Diba? So, nagets mo ako? Ayun. Yun lang naman. Haba Haba naman pinagsasabi ko. Pero totoo naman Diba? Totoo naman yung mga sinasabi ko Diba? I'm not trying to be diba? Trying to be condescending sa iba. I'm just trying to correct them. Syempre, sino ba magko-correct sa inyo? Alam mo 'yun? Anong hahayaan natin? Hahayaan natin yung mga maling definition, maling understanding na lumaganap. Doon tayo nagkakalintik-lintikan Diba? Doon nagkakalintik-lintikan ng Pinoy. If we tolerate those wrong understandings ng mga bagay-bagay, diba? Medyo, nagets mo ako? Pag kinurek mo ikaw pa masama, exactly, diba? Boss buds sa bank pa gumagamit ba sila na, oo, lahat sila. Wala nang hindi And mostly naman hindi forex ang inaano nila. Mostly bonds, mostly government bonds. Doon naman actually talaga kumikita yung mga banks Yes, there may be some forex trading pero that's a small percentage lang naman. Ang malalaki kasing kita diyan is if they commit on government bonds di ba? So let's say na may bibiling bonds ito, gagamit ng pera, tapos babayaran sila ng gobyerno for the rental of the money. Interest is the rent for the using the money, di ba? So ayun, the cost of money nila, di ba? Ayun. Pero with forex naman, siguro dati mga parang ganon, pero if they can find something, maybe not the way we do it, diba? Not the way we do it yung pag-aano nila, diba? More on spot siguro yung change ng So let's say that PHP USD. You will never bet against USD kapag PHP, diba? So laging pataas lang pataas yun. So yun yung parang magiging bias nila palagi doon, diba? So doon? So lahat ipapalit natin ng USD palagi. USD palagi. Today
USD lang ng USD. Papalit tayo ng USD. That's the way they nagets mo ako? That's the way they trade forex. Pero yung mga tipong tayo, yung parang ginagawa natin, hindi ito yun. Hindi ganito yung ginagawa ng mga bangko. We're doing short-term trading eh. So, we're just ibang category to. Pero of course, nagfo-fall pa rin naman under the umbrella ng trading. Pero magkaiba talaga eh. So, ayun. Boss Buds, ba't may sisilip sa bandang likod? May sumisilip? Sira ulo ka. Nakakatakot yun. Ito ba? Ito? Ring light yan. Yan o. Ring light yan. Dito pa ka. Ring light yan eh. Ayan o. Nakakatawa. Gusto ko nang lagyan ng dito eh. Ng parang ilaw. Para at least. Kasi dilim lang eh. Di ba? Parang kulang So parang gusto ko siya ng something lagyan ng parang umokay eh. Di ba? Umokay yung kanyang Ayun. TMO BTC, mag-dip pa ba? Local bottom na ba? Wala akong... May TA na ako kanina eh. Pero, eto, pakita ko sa'yo. Ang TA ko ay... Let's wait for the reaction dito sa areang to. Sana yan? Let's wait for the reaction dito sa areang to. So, didikit yan dyan eh. So, kapag binasag niya... Ayan, dyan mo madidetermine kung local bottom na or whatever, ganyan. Kung nireject siya dito, at least pupunta siyang ganon. Kapag binasag naman niya to, pupunta siya sa 59. Kapag hindi niya binasag, diretso siyang 52. Diba? So, yun yung parang doon. Yun yung take ko. That's my take with BTC. Naalala ko yung isang video sa isang module mo, tuloy na may gumalaw. Oo. Ikaw nagsabi naman, di ba? Loko-loko ka. Di ba? may gumalaw daw. Talagang pinanood ko eh. Sabi ko, landiyo ka. Anong strat yan, coach? I don't know. Hindi ko alam kung anong support and resistance siguro. Hindi, Fibonacci levels lang naman yan. Parang ganun. Fibonacci levels and I don't know. TM mo sa BTS? Ayan, may TM. May buhok, boss. May buhok? Sa ulo? May buhok daw. May buhok. Huwag yung ganyan kasi, alam nyo yung bahay namin, kami lang nandito. Medyo malayo na yung isa naming kapitbahay. Malayo kapitbahay namin. As in, so parang nag-iisa kami. Wow! Nag-iisa kami. Uy, by the way guys, may pagyayabang lang pala ako sa inyo. Okay lang ba? Okay lang ba ako magyabang? Check this out! Ganda no? Ganda no, Lodi? Oh. Pogi, no? Tapos pakinggan nyo. Shh, quiet. Pogi, no? Wow! Awesome! Isa pa. Last na. Wow! Ano to? Ito yung 8-bit do. 8-bit do na retro keyboard. Nakuha ko siya ng mura. Kasi second hand ko siya nabili. Pero hindi naman nagamit. So, ayan, sobrang parang bagong-bago pa. Ayan. Thank you, shoutout sa'yo dun sa pinagbilang ko for giving me a good discount. So, ayun, ganda no? Isa pa, last na. Ganda no? Isa pa. Tama na.
Tama na. Mahilig ako. Ang ganda eh. Ang ganda nung itsura dito sa setup ko din dito. Ayan. Pero meron pa akong isa dito na ito is yung aking i-assign ko na siya as my gaming keyboard. Ito. So, itong gaming keyboard ko. Ayan. So, it's very simple. So, ano lang siya, black na tapos pinalitan ko lang yung keycaps ng rubberized dito sa part na to. Ayan, itong rubberized keycaps dito para for gaming kasi to di ba? So pinalitan ko lang siya ng itong part na to. Mura lang naman yan. Then ayun, ito yung pang gaming ko dito. So nandito, ito kasi yun yung ginagamit ko pang monitor nung stream ko sa kabilang PC is yung gaming PC ko. So ayun, so ito siya. Ayan. Tapos yung naman, yung aking parang work keyboard will be that one, yung bago. So kasi ito medyo talaga to pang alam mo yun, yung pangdiinan na pindot kasi dahil nga doon sa mga rubber keycaps di ba? So ayun lang naman. Nagyabang lang ako konti. Ang ganda Ganda kasi tayo na nakuha ko. Tanginong gundo, man. What the fuck, man? Ayun. Anyway, thank you sa pag-tolerate sa akin. Ayun. Ano na ito? Paano access yung EA na ginawa mo sa... hindi ko pa na-upload. Bukas natin ituloy yung EA na yon. Hindi ko pa na-upload kasi hindi pa tapos yun. Hindi ko pa na-upload. Bukas natin na-upload, Frederick. Para punta lang kayo sa Discord para pero sa Discord lang yon, ganun din yung magiging requirement. Pero bukas natin itutuloy yung live bukas para at least hindi na ako ngayon sana kaso medyo pagod na ako Parang ayoko alam mo yung mag-effort masyado. Parang ayoko masyado mag-effort today itong live na to kasi medyo pagod na ako, diba? Ayun. Yun lang naman yung aking dilemmas. Bukas Valorant Day. Hindi, work day ako kasi medyo marami akong ginawa today So, hindi ako mag-Valorant Day bukas. Siguro sa Sunday will be the Valorant Day. Ayun. May mga kailangan kasi akong gawin So, ayun, hindi ako mag-Valorant Day bukas. If there's something to do na sayang na off na schedule kasi. So, gawin mo muna, di ba? Alam mo yun. Boss, paano naabot dati 6-digit salary? Boss, naabot mo ba dati 6-digit salary with my corporate? Siguro kapag corporate plus yung yung side maaabot naman. Maano naman yun? Depende siguro sa sa course mo or depende sa field mo. Kung maabot mo ba yung 6-digit salary. Alam mo yun? No problem. I think naman yun. Possible naman. Hindi, I mean possible naman yun for everyone, di ba? Yung Pero yung sa corporate job ko, yung sa hindi yun hindi yung 6 digits. Pero maraming perks yun. Sobrang dami. Di ba? Sa ko dati. Isa sa pinakamalaking oil company here in the Philippines. Ayan, nandun ako nag-work noon. So, yung sobrang ganda ng perks doon. But the sahod is chill lang. Alam mo yun. It's about, it's not about how much you is about, it's not about how much money you is. About how you spend it. Yes. Nagets ko naman yung, kahit mali-mali yung kulang-kulang yung grammar mo, okay lang. No problem yon. It's the thought that counts. It's the thought that counts, Lodi. Ayos. Good job. Ilan lot size nyo po, boss, badge usually? Depende sa account yun, Lodi. If, depende sa goal. Depende sa price, depende sa price goal mo, di ba? Ay, sa profit goal mo. So, if your profit goal, what is the required lot size for that profit goal? And kung ilang bang budget ang kailangan for that certain lot size. So, ang mauuna kasi, ngayon kasi, ang nangyayari sa akin is mauuna yung goal before the
lot size, then the budget. Di ba? For others, ang ginagawa nila, budget muna, then, ayun, the lot size, then the goal. Di ba? So, ayun. Ngayon ako kasi baliktad na ako eh. Una na yung goal. Tapos yung next na doon is how much ba yung kailangan na lot size for that. And for that lot size, how much budget ba ang kailangan for that certain lot sizes, 'di ba? So, if you're going to do that for the next 30 days, ganun 20 trading days, ilan bang kailangan na budget, 'di ba? So, ayun, nagets mo? Ano bang goal mo, 'di ba? Ano bang goal mo? So, let's say na ang goal mo is let's say mababa lang ang goal natin na 33 USD lang per day, 'di ba? So, anong minimum lot size nun? 0.01, 'di ba? So, 10 pips, 30 pips. 30 pips yung mo doon. So, kailangan is kung ang trading mo is aabot ng around 1:2 ganyan, 10-20 pips yung SL mo, 10 pips SL mo. So, you will need to have around 10 USD per week, 'di ba? 10 USD per week yung mo doon. So, ayun, ganun na ako kasi hindi na capital base kasi yung nagiging trading eh. Nagiging trading ko eh. So, ang nagiging trading ko na is yung yung profit goals na lang. Growing an account kasi is masyadong stressful yun. If you want, ang goal mo is i-grow one account to its potential, yung tipong sagad-sagad niya, you can grow this to one account. If ganun kasi ka mag-goal, medyo mahirapan ka talaga doon. Pero if you just goal per month a certain number of profits, mas madali yun ma-achieve. Nagets niya ako. Nagets niya yung kapalit nung yung anong yun, di ba? So, na-gets nyo? Parang, it's much easier to target profits on a weekly, daily, or monthly basis rather than just trading your account and growing it eh. 'Di ba? That's my ngayon. Yun yung magiging TikTok ko. Yun yung aking magiging TikTok content. So, ulitin natin. Maganda. Maganda kasi yung saying na yun eh. Alam nyo kasi guys, mas madali kasi scripted. Alam nyo kasi guys, mas madali kasing mag-target ng weekly profits or monthly or quarterly profits. Mas madali mag-target ng profits kesa you just blindly growing an account eh, di ba? Isa pa, last na. Alam nyo guys, it's much easier to target profits eh in a monthly or weekly basis, 'di ba? Or even daily basis rather than growing an account to from 100 to a certain size eh, 'di ba? So mas okay 'yun, mas madaling i-achieve 'yun eh, 'di ba? So ayun. Okay na 'yan. Puta. Scripted, Lodi. Bakit ganun? Wag ganun. Scripted tayo eh. Ay nako, mali yung keyboard correction ko. Mali yung keyboard correctional ko, guys. Nasa phone ka. Yan talaga. At least every meet got it, boss. Ayos. We have a learning. We have the learning. Ano ba yan? Di ba nag-English yung autocorrect mo? Sabi mo sa kanya mag-English siya. Ano ba yung autocorrect mo? Chinese? Yung English gagawing Chinese? We have the learning. Joke lang Lodi ha. Joke lang. Chinese. To Chinese nga yan. Oy, baka spy ka ha. Baka spy ka Lodi ha. Wag kang baka spy ka. Nasaan birth certificate mo? Baka spy ka ha. Baka may farm ka ha. Ikaw ha.
Wag kang ganyan. Masama yan, di ba? Xiaomi phone. Ay, kaya naman siguro. Siyempre, Baroque English yun. Medyo mahirap yan. Siguro off mo na lang. Mas maintindihan natin yung Filipino English kaysa sa Chinese English. Baka spy ka ha? Ikaw talaga. Umamin ka na. May birth certificate ka naman siguro. Ay, nako. Joke lang, Lodi, ha? I'm just messing with you. No problem yun. Ano lang tayo? Siyempre, wala naman tayo na lang nag-uusap eh. Forex po ba yan? Actually, itong nasa chart is BTC. BTC yung nasa chart ngayon. So, ayan. I hope. Pero kung titignan natin, siguro last analysis ko na for tonight. Kung titignan natin, pwede ka rin kasing ang mangyaring retracement is this one. Ay, mali. Pwede ang maging retracement niya is this one eh. Ayan o. Ito o. So, ibig sabihin, nasa area na siya. So, pwede rin yun. So, kung anuhin natin, actually, pwede rin nga ito. Pwede rin nga itong anong to. Ayun. Kasi ito yung fifth zone ng reversal eh. So, ano rin siya eh. Ayun. Ang galing mo, Buds, mag-technical analysis. I don't know if you're sarcastic or ano. If you're sarcastic or ano. But yes, I have ano. Technical analysis ba to? Nagdo-drawing lang ako eh. Technical analysis is when you try to put things in numbers eh. Diba? May CP's time to kill zone. I don't know yung mga kill zone things na yan. I don't know. I was looking for love till I found you. Didn't know I was looking for love. Didn't know. Kinantahan yung question ko. Ano ba yung question mo? Hindi ko alam. Specific dyan or kill zone. Hindi ko alam. Hindi ko alam yung ano. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung kung dapat may specific time. I didn't conduct any analysis naman dito. Nag-drawing lang ako ng square. Tapos nag-drawing. So hindi kita masasabihan ng kill zone dyan sa BTC because hindi ko naman siya inanalyze talaga. Hindi ko siya inanalyze ng actual quantitative analysis. So wala akong alam. Hindi ko masasagot yung tanong mo. Di ba? Malay ko ba? Di ba? Tagalog only. Ay, nako. Anyway, guys, maraming salamat sa pagtambay with me. Okay? Maraming salamat sa pagtambay. It's Friday. We should be resting or we can go out, diba? Alam mo 'yun? Pero regardless of the scenarios na mangyayari sa akin this weekend, I hope na mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo from everything, diba? We need to recharge. We need to look for we need to recharge syempre, diba? Okay? So, see you all on bukas, di ba? So see you all bukas. So for tomorrow we will be doing Dev Day again. So abangan niyo 'yon lalo na sa mga So that's Dev Day again. Ayun. Maraming salamat, guys. Hey. Panahon ng tagtuyot. Saan pa ako susuot? Pukpok ng pukpok. Sa pangarap ay suntok ng suntok. Kabisado. Maraming salamat, guys. Ingat.
Sobrang blessed, susulitin ko na bago mawala to. Kaya ka na Boss. may bagong pasambit, pinupulido palagi ka